أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد, mga minamahal ko mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw po ang pag-usapan natin ay ang kitab ni Imam Ahmad na Usul as-Sunnah. Ang Usul as-Sunnah ni Imam Ahmad na kabilang sa pinapaliwanag na rito ay ang mga pundasyon ng akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, at kilala naman natin si Imam Ahmad bin Hanbal na siya ay nakilala bilang isa sa mga dakilang imam ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. At ang dalawang paksa na pag-usapan natin, una-una rito ay ta'atu wulatul umur. Ibig sabihin ay ang pagsunod sa mga pinuno ng mga Muslim. At pangalawa, al-jihadu madin ila yawmil qiyamati ma'al birri wal fajr. Ibig sabihin ay ang pakikipaglaban sa landas ni Allah ay ito ay mananatili hanggang sa araw ng paghukom. Hanggang sa araw ng paghukom kasama ng pinuno ng mga Muslim. Sila man ay mabuting pinuno o sila man ay may mga pagkukulang o ibig sabihin ay may mga paglabag sa relihiyong Islam, pero sila ay pinuno ng mga Muslim. Qala al-Imam Ahmad, sinabi ni Imam Ahmad, was-sam'u wat-ta'atu li'a'immati wa amiril mu'minin al-birra wal-fajir. Ibig sabihin ay nararapat na tayo ay makinig at sumunod sa mga pinuno ng mga Muslim at amiril mu'minin at pinuno ng mga mananampalataya. At pagkatapos sabi ito, al-birr wal-fajir, ang mabuting pinuno at wal-fajir. Ibig sabihin ay yung mga pinuno na sila ay marami mga paglabag. Ibig sabihin may mga nilalabag sila sa relihiyong Islam na hindi naman sila ibig sabihin na lantaran na lumabas sa relihiyong Islam. Ibig sabihin sila ay maaring sila ay gumagawa ng pang-aapi sa ibang mga tao o kaya ay hindi sila naging makatarungan. Yan ay sa pananaw na pundasyon ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah ay nararapat na tayo ay makinig at sumunod pa rin sa kanila dahil sila ay pinuno ng mga Muslim. At tandaan natin na anumang pinuno ay sa Islam ay la ta'ata fi li makhluqin fi ma'siyatillah. Yan ay pundasyon ng Islam na hindi pwede na sundin ang pinuno o sino man na nilikha kapag ang kanyang inuutos ay paglabag sa Islam. Pero dito, ang pinag-usapan dito ay kung may mga utos ang pinuno na hindi paglabag sa Islam. So dito ay sinabi dito, wasam'u ta'a lil a'immati wa amir mu'minin. Ibig sabihin tayo ay narapat na sumunod at ganun din na makinig sa mga pinuno ng mga Muslim, sila man ay mabuti o sila man ay maraming mga pagkukulang o sila ay mga gumagawa ng mga masasama, ngunit itong gawain na ito ay hindi lantaran na paglabas sa Islam. Waman waliyal khilafah wajtama'a an-nasu alayhi waradu anhu. Sino man ang pinili na naging khalifa, ibig sabihin siya ang namuno, ito man wajtama'a an-nasu alayhi at nagtipon-tipon, nagkaisa dito ang mga tao, waradu bihi, at ibig sabihin ay sila ay tinanggap nila ang bagay na ito, pagiging pinuno ng tao na ito. Waman alayhim bis-sayfi hatta sara khalifatan wa sumiya amiral mu'minin. At pangalawa, binanggit niya rito ay yung tinatawag na isang tao na sa pamagitan ng kanyang kamay, ay ibig sabihin may kakayahan siya ay nakarating at tinatawag na nasakop niya ang lugar na yon at siya ay naging pinuno at tinawag siyang amiril mu'minin o pinuno ng mga mananampalataya. Sa pamagitan ng kanyang lakas ay nararapat din na sumunod at makinig sa kanyang mga ipinag-uutos. So dito, ang tinatawag na maaring maging pinuno, una-una ay ang pinili ng mga tao, pinili ng mga pinuno. Pangalawa ay yung tinatawag na pinili siya ng naunang pinuno. Ibig sabihin ay itong pinuno na ito, bago siya namatay, ay siya ay nag-iwan ng kanyang salita na ang pagkatapos ko ang mamumuno ay si Fulan o anak ko na si Fulan o kaya si Fulan. So ito ay tinatawag na kabilang din sa pagiging
pagpili ng pinuno. So ang pinakauna ay pipiliin siya ng mga tao katulad ni Abu Bakr Siddiq, si Umar bin Khattab, na pinili siya ng mga tao. Ganun din, ang tinatawag naman na yung pipili ng mga tao. Pangalawa, yung tinatawag na pinili ng yung sumunod, yung sinundan niya na pinuno ay pinili siya. So yan ay kabilang sa mga maaari maging pinuno. At pangatlo, yung tinatawag na sa pamagitan ng kanyang lakas, pamagitan ng kanyang puwersa, ay pinilit niya na maging pinuno siya hanggang sa siya ay tinawag na Amirul Mu'minin. At yung tatlo na yan ay narapat na sumunod at tinatawag na makinig sa kanya kapag siya ay may mga ipinag-uutos. Pero hindi ibig sabihin na susundin natin sa mga ipinagbabawal. Kundi meron tayong pundasyon sa Islam na la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, walang pagsunod sa isang nilikha sa mga bagay na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. So makikita nila dito yung albir wal fajir. Dito nakakapagtaka pero ito ang pundasyon ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na kinakailangan natin sumunod, makinig sa pinuno ng Muslim. Sila man ay mabuti o sila man ay marami mga pagkukulang o paglabag sa Islam. Yan ay narapat na malaman natin dahil yan ay pundasyon ng Islam na kung saan dito ang mga Khawarij ay isa ito sa mga nilalabag nila. Mga Khawarij na kung saan hindi nila nakikita yung bagay na makakabuti, kaya ang nangyari ay mas malala ang kanilang nagagawa ng mga paglabag. Isa sa mga hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay sa hadith Imam Muslim rahimahullah, innahu yusta'malu alaykum umara fata'rifuna wa tunkirun, faman ankara faqad salima wa man kariha faqad bari'a walakin man radiya wa taba'a. Qalu afala nuqatiluhum ya Rasulullah? Qala la, ma sallu. Ito sa hadith ni Imam Muslim. Isa ito sa dapat na maging principle na malaman natin ang pakikitungo ng tao sa pinunong Muslim. Pinunong Muslim. Okay, dito, sinabi sa hadith na katotohanan na may mga magiging pinuno sa inyo. May mga magiging pinuno sa inyo at fata'arifuna wa tunkirun. Makikita niyo yung mga gagawin niya ng mga paglabag. Mga paglabag. At ito ay hindi nyo ikalulugot. Tungkirun. Ayaw nyo ang mga bagay nito. Mga bagay na mga paglabag. Makikita nyo ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga tanda na si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay tunay na propeta dahil ang mga bagay na ito, ang tanging nakakaalam dito ay ang mga binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman, katulad ng mga propeta. So dito isa ito sa tanda na ito ay siya ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito ay napapansin natin. Maraming mga amir, mga pinuno sa mga panahon mismo, panahon ng Umawiya, panahon pagkatapos ng mga tabi'in, sila pagkatapos ng mga sahaba ay doon nagsimula na yung tinatawag ng mga pinuno na kung saan marami sa kanila lumalabag sa mga katuruan ng Islam. Sila ay ng mga pinuno na kung saan hindi sila naging makataruan at iba pa. At sabi dito, faman ankara faqad salima. Sino man ang tinatawag na itama niya ang bagay na ito, ay tunay na siya ay nakaligtas. Sabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Sino man nakita sa inyo ng masamang gawain o pinagbabawal na gawain, ay ito ay baguhin niya sa pamagitan ng kanyang kamay o lakas. Kung hindi niya kaya, sa pamagitan ng kanyang dila. Kung hindi niya kaya, ay sa pamagitan ng kanyang puso. At ito ang maliit o mababang pananampalataya. Sinabi dito, faman ankara faqad salima. Sino man ang may kakayahan na baguhin niya ito, magpayo siya sa pinuno, ay payuhan niya ang pinuno. Payuhan niya. At yan ang ginagawa ng marami mga ulama, katulad ng si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah sa panahon niya, na sila ay nagpapayo sa mga pinuno. Pero ito ay hindi lantaran na pagpapayo, kundi ito ay pagpapayo na dapat na nababagay sa sitwasyon. Ngunit narapat pa rin sa mga ulama na sila, yung may iba pang may kakayahan na magpayo, na sila ay magpayo kung may mga nakikita sila ng mga paglabag mula sa pinuno na ito.
Waman kariha faqad bari'ah. At sino man ang kamuhian niya ito, ang mga bagay na mga kamuhian ito, bagay na mga ipinagbabawal na nalalabag ng pinuno na ito, dahil wala siyang kakayahan na baguhin ito, wala siyang kakayahan na magpayo, ay tinatawag na siya ay sapat na ito sa kanya. Walakin man radhiya wa taba. Ibig sabihin, ngunit ang magkakasala, ang silang magiging paparusahan ay sila na kinalugod nila itong gawain ng pinuno na ito. Nalugod sila sa kanya, sa kanyang mga gawain, at sinunod nila yung pinuno na ito. Yan ay tinatawag na mga tao na sila ay paparusahan, sila ay mga tao na sila ay magkakasala dahil sa kanilang pagsunod sa pinuno, sa kanyang mga paglabag, at ganoon din na sila ay tinanggap nila ang kanyang mga gawain. So dahil dito, narapat na tingnan natin kung ano ang makakabuti. Ganoon din sa isang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharah umurun tungkirunaha. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pagkatapos ko ay darating ang mga bagay na athara at saka umurun tungkirunaha. At mga bagay na ito ay maaring ito ay mga bagay na hindi nyo ikalulugod. Ayaw nyo mga bagay na ito. Katulad ng, at dito sinabi ng mga ulama sa tarif ng athara, ay mga bagay na mga paglabag ng mga pinuno. Makikita nyo. Sabi ni Propeta, ay kapag ako'y namatay na, lumisan niya, ay makikita nyo ang mga bagay na ito, na paglabag ng mga pinuno. Katulad nung may mga iba na pinapahintulutan ang alak, hindi niya pinapahintulutan yung halal, kundi ito ay pinapahintulutan niya sa pakikitungo sa mga tao. Ganoon din yung riba. Hindi niya pinapakitungo, ito ay sinasabing halal, pero ito ay pinahintulutan niya. Hindi na, sa paniniwala niya, ito ay haram, pero ito ay pinahintulutan niya. Marami yan sa mga iba't ibang ano sa atin. Tulad ng music, hindi niya, alam niya na music ay haram, pero pinapahintulutan niya ang mga music. So dahil sa mga bagay na ito, yung zina at iba pa mga gawain, yung mga pang-api sa ibang mga tao, kinukuha yung mga kayamanan ng pangkalahatan sa mga tao, yan ay tinatawag na makikita niyo sa mga pinuno. Sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, pagkalisan ko. At yun ay makikita natin mismo sa panahon natin ngayon. Allahumma musta'an. Ngunit, alam niyo ba kung ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nagsabi ang mga sahaba? Sabi nila, qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dhalik? Ano ang payo mo at utos mo sa tao na aabutan niya ang panahon na ito? Dapat ito ay maging malinaw sa atin. Dahil sa hadith ay nararapat na malaman natin kung paano ito pakitunguhan. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum. Tu'adduna al-haqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Ito ang pinayo ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya ay dapat niyong ibigay ang tinatawag na karapatan na obligado sa inyo. Ibig sabihin ay sumunod kayo sa kanila. Sumunod kayo sa pinuno hanggat maaari, hanggat wala siyang inuutos na tinatawag na ipinagbabawal. Dahil hindi pwede na tayo ay sumunod sa mga ipinagbabawal sa Islam, kahit sino man yan. Pero kung may mga utos ang pinuno na ito na gumagawa ng paglabag sa Islam at may mga utos na rapat na pakinggan natin na sumunod tayo kung ito ay hindi paglabag sa Islam. At pagkatapos sinabi niya, wa tas'aluna Allah alladhi lakum. At kayo ay humingi kay Allah subhanahu wa ta'ala na padaliin sa inyo sa patungkol naman sa mga karapatan ninyo dahil maaring ang pinuno na ito ay nang-aapi ng mga tao kaya hindi niyo makuha. Kaya kayo ay humiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay magtiis upang ibigay sa inyo, padaliin sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito. So napakalinaw. Kabilang din sa isang hadith na kung saan sa isang hadith na sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sa kahulugan niya ay sundin mo ang iyong pinuno kahit niya kunin niya ang iyong kayamanan o kaya ay ikaw ay kanyang saktan. Ibig sabihin ay hanggat
makikita mo kung anong makakabuti, hindi narapat na tayo ay lumabas sa isang pinuno. Ito ay sa isang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na malinaw ang pagsunod at pakinggan ang pinuno kahit na tayo ay naaapi. Kahit na tayo ay naaapi, hindi narapat na tayo ay lumabas sa kanya. Kaya ito ay malinaw sa panahon ni Ahmad bin Hanbal, rahimahullah, na kung saan nung siya ay ikulong at pahirapan ng isa sa mga pinuno ng mga Muslim dahil sa isang bagay na ito ang dapat na sabihin niya na ang Quran ay nilikha at hindi salita ni Allah. Si Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal, ay hindi siya nagbago ng kanyang akida. Siya ay naging matatag na ang Quran ay salita ni Allah at ito ay nagmula kay Allah. Ngunit hindi siya lumabas sa pinuno na ito. Hindi siya nagutos sa mga tao na lumabas sa pinuno na ito. Yan ay tinatawag na pananaw ng Ahlus Sunnah wal Jamaah na dapat nating tingnan. Dahil subhanallah, marami mga tao na kapag hindi nila ito nalaman, ay lalabas yung tinatawag na malapit ito sa paniniwala ng Khawarij, yung paglabas sa pinuno ng mga Muslim dahil nakagawa siya ng mga bagay na paglabag. So pagkatapos mag-rally o kaya pagkatapos ay lalabas sila sa pinuno, sila ay gagawa ng grupo at pagkatapos ay makikipaglaban sa mga sa pinuno na ito at sabihin nila sino man ang hindi umalis sa pinuno na yan ay kafir, ganyan-ganyan hanggang sa lahat ng Muslim ay magiging kafir. So yan ay pananaw ng mga Khawarij. Napakadelikado. Tingnan po natin na sa panahon ni Imam Ahmad bin Hanbal ay may kakayahan siya na makipaglaban. May kakayahan siya na magsalita. Pero hindi siya lumabas sa pinuno ng mga Muslim. Kahit na siya mismo ay pinapahirapan. Bakit? Dahil yun ang mas makakabuti. Alam niya na yun ang mas makakabuti. At alhamdulillah, sa tulong ni Allah, sa kanyang pagtitiis, ay tinatawag na pagkatapos ay tinulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa rin sa mga hadith na naalala ko na kung saan sinabi ng isa sa mga sahaba na ano ang gagawin namin ya Rasulullah kung dumating ang panahon na ito na may mga pinuno na ng api, pinuno na hindi mabubuti, lumalabag sa turo ng Islam, pero hindi sila lumalabas na lantaran sa paglabas na lumalabas sa Islam, kundi gumagawa sila ng mga paglabag na mga malaking kasalanan sa Islam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kayo ay magtiis hanggang sa kayo ay dumating kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay kabilang sa mga hadith na kung saan nararapat na malaman ng isang Muslim kung paano napakitunguhan ng pinuno. Kaya nga isa sa mga naalala ko na sabi ni Imam Shafi'i rahimahullah na kung ako ay may panalangin na katanggap-tanggap, ay ito ay papanalangin ko na ang pinuno ay maging matuwid. Okay? So yan ay isa sa mga kainaman ng tinatawag ng kaalaman na makikita natin na ang mga aimma, ang mga salaf, ang kanilang akida ay base sa dalil at hindi sa kanilang sariling kagustuhan. Pagkatapos al-jihadu madin ila yawmil qiyamati ma'al birri wal fajr. Sabi dito, qal Imam Ahmad rahimahullah, sinabi ni Imam Ahmad rahimahullah, wal ghazwu madin ma'al umara ila yawmil qiyamati al-birr wal fajr la yutrak. Ibig sabihin, hindi dapat iwan ng pakikipaglaban sa landas ni Allah kung ito ay ipinag-utos ng pinuno ng mga Muslim, kahit na siya ay kung siya man ay mabuting Muslim, o siya man ay mabuting pinuno, o siya man ay may mga pagkukulang o paglabag. Wa qismatul fay. Ibig sabihin, kapag may nangyari na labanan pero hindi natuloy, hindi lumaban yung tinatawag ng mga hindi Muslim, hindi mananampalataya, ay walang nangyari labanan, at dahil dito ay yung mga kayamanan nila ay mapupunta sa mga Muslim. So dahil dito sumuko sila, ay tinatawag na ang mangyari ay ang may karapatan na maghati-hati sa mga kayamanan na ito ay ang amir o pinuno. Wa iqamatul hudud ila al-a'immati madin. At ganoon din yung tinatawag na mga pagsasabatas ng anumang mga batas sa Islam, katulad ng zina, katulad ng pagnanakaw, may nagnakaw, may tinatawag na pumatay na sinasadya. Yung mga rulings na ito ay dapat na ang magsabuhay dito, magsabatas dito ay ang pinunong mga Muslim. At hindi po nararapat na ang isang Muslim ay
o individual na mga grupo ay ito ay sa buhay nila dahil iyan ay paglabag, kundi narapat na ito ay sa pinuno ng mga Muslim lamang. Siya yung tatanungin ni Allah sa kabilang buhay kapag hindi niya ito tinatawag na isinabuhay. Ganun din yung tinatawag na laysa li ahadin an yat'ana alaihim wala yunazi'ahum at hindi narapat sa mga Muslim na sila ay tinatawag na magsalita laban sa mga umara patungkol sa paghahati ng tinatawag na kayamanan na ito. Ganun din, yung iba ay gumawa ng sariling grupo nila para isabuhay, isabatas ang tinatawag na hudud. Ibig sabihin yung mga batas ng mga sharia. So yan ay, ang pagsasabatas niyan ay sa mga pinuno at hindi sa mga individual. Hindi po ipinapahintulot na isagawa ng individual o maliit na mga grupo ang bagay nito, kundi ito ay narapat na ito ay galing sa pinuno ng mga Muslim. وَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِمْ جَائِزَةٌ نَافِذَةٌ وَمَنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ بِرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا. At yung sadaqa, yung zaka, mula sa mga may kakayahan, ay kung ito ay hingiin nila, ay nararapat na ibigay ito sa kanila. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panahon ay nagpapadala siya ng mga sahaba upang kunin ang mga zakah at siya ang magbigay sa mga nangangailangan nito. Ngunit kung hindi ito hingiin ng pinuno ay walang problema na tayo ang magbigay ng zakah mula sa ating mga kayamanan. Ngunit kung ito ay hingiin ng pinuno ay nararapat na tayo ay sumunod at makinig sa pinuno. Sila man ay mabuti o sila man ay may mga paglabag na mga pinuno. Wa salatul jum'ati khalfahu wa khalfa man wallahu jaizun baqiyatun tamun raq'ataini. Man a'adahuma fahuwa mubtadi'un tarikun lil athar mukhalifun lis sunnah laysa lahu min fadlil jum'ati shay'un. Okay. Sabi dito, at ang salatul jum'ah ay narapat salatul jum'ah khalfahu. Ibig sabihin, yung pagsasala sa jum'ah ay kahit na sila ay may mga paglabag ay narapat na tayo ay magsala sa likuran ng mga aimma o imam na ito. Na kahit na sila ay may mga paglabag. O kaya yung ipinag-utos ginawang pinuno ng amir, ang Amirul Mu'minin, pinuno ng mga Muslim, meron siyang inutusan na mamuno doon, ay dapat din na sundin natin at tanggap yung tinatawag na salatul jum'ah natin na 2 rak'ah. Ngunit sino man ang ulitin niya? Ang ulitin niya yung sala at siya ay magsala ng duhur dahil sa paniniwala na dahil yan ay lumalabag, gumagawa ng ibang mga gawain ng mga labag sa Islam, pero ito ay bagay na hindi paglabas sa Islam. Mga bagay lamang ito na malaking kasalanan sa Islam. Ay hindi siya, ibig sabihin siya ay nagsala doon pero pagkatapos ay siya ay magsasala ng salatul duhur, sabi dito, fahuwa mubtadi', siya ay gumagawa ng bid'ah, siya ay mubtadi', tarikun lil athar, at iniwan niya ang mga hadith o mga nabanggit patungkol sa mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mukhalifun lis sunnah, at sinway niya ang sunnah ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, laysa lahu min fadl jum'ati shay', wala siyang gantimpala sa kanyang pagsasala ng jum'ah na kahit anong bagay. Idlam yara salata khalfal a'imma man kanu birrihim wa fajirihim. Dahil hindi niya nakikita ang tinatawag na ibig sabihin ay taliwas ang kanyang pananaw sa pananaw ng mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi niya nakikita na ito ay tama. So ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jamaah ay pinapahintulutan at ito ay tanggap ang ating sala at ito ay dapat na tayo ay sumunod sa pinuno ng mga Muslim kung sila ay magsala na sila ang tinatawag na imam at ito ay tanggap. At pagkatapos sabi niya, fasunnatu bi an yusalli ma'ahu rak'ataini wa yadinu bi annaha tamah la yakun fi sadrika min dhalika shak. Ibig sabihin ay narapat sa isang tao at napaniwalaan niya na ang pinakatama ay magsala tayo ng 2 rak'ah kasama ng imam, kahit siya man ay mabuti o siya man ay may mga paglabag, at dapat na pinaniniwalaan natin, akida natin, paniniwala natin na ito ay tinanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din na ito ay 2 rak'ah at wala tayong nararapat na pag-aalilangan bilang isang mananampalataya. So ito po ang isa sa mga
dapat na malaman natin sa pakikitungo sa mga pinuno dahil nararapat po ito. Marami po na mga nangyari na kung saan makikita natin sa history na dahil sa kunting mga pagkakamali ng pinuno ay nagkaroon ng tinatawag ng mga kaguluhan at ang mga tao ay dahil sa hindi sila nakinig sa mga ulama, sila ay lumabas sa pinuno na ito at ang naging resulta ay mas naging malala ang kanilang tinatawag na problema. Kaya dapat po ay sundin natin ang tinatawag na usul, yung pundasyon ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Katulad po mismo sa mga nangyayari sa panahon natin. Halimbawa, may nagtatanong sa lugar o bansang Saudi Arabia na kung saan ang mga ulama bakit hindi sila nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng masama. Mga kapatid, ang mga ulama po ay ang kanilang buhay ay iginugo nila para sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sigurado po na sila ay nag-uutos ng mabuti at nagpipigil ng masama. Ngunit tandaan natin, sila po ay nagpapayo sa mga pinuno at ito po ay alam nila dahil sila po ay mga ulama at sila ay nagpapayo. Ngunit hindi po sa lahat ng bagay ay ito ay lantaran na ginagawa nila at pinapakita nila sa mga tao. Dahil yan po ay hindi manhaj ng Ahlus Sunnah wal Jamaah, kundi tayo po ay magpayo sa kanila base sa tinatawag na sitwasyon. Yan po ay ginagawa ng ating mga ulama katulad ng nabanggit na kwento na mayroong isang kabataan na kung saan nagsasalita siya habang nagbibigay ng lecture si Sheikh Ibn Uthaymeen. Bakit kayo mga ulama? Nakikita niyo mga marami mga paglabag, ganyan. Hindi kayo nagsasalita, ganyan. Pagkatapos ay sinabi niya, tapos ka na ba? Sabi niya. Hanggang nagsalita siya, sabi niya, sino ang nagsabi sa iyo na hindi kami nagpapayo sa mga pinuno? Subhanallah, kami ay nagpapayo. Sabi niya, kung ang iniisip niyo ay, kumbaga yung pag-iisip problema niyo sa pangyayari sa kapaligiran ay 1%, kami sabi niya ay napakalawak, napakatindi ng namin sa umma na ito. Ngunit kailangan nating sumunod sa tinatawag na akida, pananaw, pamamaraan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah dahil yan po ang makakabuti sa atin. Nawa ay nakapulot tayo ng aral sa mga oras na ito, sa ating leksyon na ito. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.